Gaya ng inaasahan, tutol ang ilang negosyante sa 200 peso hike para sa minimum wage earners sa private sector. Giit nila kakaunti lang ang makikinabang dito. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Umaalma ang business community. Kasunod ito ng pagpasa ng Kamara sa 200 pisong aumento para sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Yung maganda na pakinggan yan, tataasan ang sweldo ko, no? Konti lang yung apektado, paruso sa iba yan. Sunod-sunod ang babala mula sa malalaking grupo ng mga negosyante sa bansa. Unang umalma ang Employers Confederation of the Philippines. Sabi ng presidente nito na si Sergio Ortiz Luis, magiging pasanin lang ito ng karamihan sa mga Pilipino. It's good news for a minority of our workers, but bad news for the super majority of our workers. Because out of the 52 million workers, ang mabe-benefitan lang yan is 10%. No? And the 90% will acquire all the harm it will do in inflation. Magtataas ng presyo yan para mahabol nila yung tinaas na sweldo. Kung hindi nila kaya ng merkadong bilhin na, magbabawas ng tao yan. Tapos yung mga investors natin na naghihintay mag-invest, matatakot na rin. Kulelat na nga tayo sa investment, lalo ba tayo magiging kulelat? MSMEs provide the biggest number of jobs in the Philippines, and this abrupt legislation by the House of Representatives would be a challenge at this time. SMEs in the Philippines today, MSMEs are struggling with a weak economy, with high prices, and the global situation is very unstable. The global situation is very unstable, so we should be more careful with moves like this. Samantala, ipinunto ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry na hindi dapat Kongreso ang magtakda ng sahod kundi ang tripartite wage boards na may balanseng representasyon ng mga employer, worker at gobyerno. Ang Financial Executives Institute of the Philippines o FINEX naman nananawagan na tumuon sa pagpapababa ng gastusin sa halip na direktang aumento sa sahod. Ang Anvil Business Club, hinimok ang gobyerno na tutukan na lang ang pagpapababa ng cost of living imbis na dagdagan ang pagsahod. The government should ideally assist the workers and wage earners by lowering prices of basic goods, lowering the prices of food, lowering the prices of electricity, lowering the cost of housing, rentals, transportation. If all these factors could be lowered or stabilized, there won't be need for non-stop wage increases. Samantala, ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang posibilidad na tumaas ang inflation, partikular sa mga services, sakaling matuloy ang 200 peso legislated wage hike. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.